Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. At ngayon ay magre-reaction tayo dito sa YouTube channel ni Melo Yap. No, na ito ay may title na Who is Fiscal EJ Debate Venue. At ito no, gawan lang natin ng reaction itong video nila kung ano yung mapag-uusapan nila kasi papasok dito sila Fiscal EJ, siyempre, dyan si Fiscal EJ, siya nga yung, who is Fiscal EJ, di ba? Ayan, diba? Para malaman din natin kung sino ba si Fiscal EJ, siyempre. Kaya ayun, gawa natin ng reaction nitong video nila, no? Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, simulan na natin to mga master. Anharot eh. Nagpapaharot nga ako dyan ayaw akong harutin Ang hinaharot niya si Banat Bay Wag mo muna. Ano sumausaw Melo Yap? Bibi na yan Ano yung si Banat Bay? Busy yun kay Atty. Libayan. Parang... Parang ikaw din, di ba? Busy ka rin kay Antay. Busy ka rin kay Atty. Libayan Karni ni Atty. Libayan Ano bang nangyari? Pinasa pa Pinasa pa. Teka, wag na natin pag-usapan yan si ano. Ano bang pag-uusapan natin? Magre-relive ba tayo o ano? Ulitin natin to. Hindi, para okay mas na maganda. to. Okay na to? Okay sige. Diretso na natin. So ayun, sinabi ko nga kanina, dinig mo ba? Sabi niya magre-relive sila. Hindi naman to live Kanina na wag natin pag-usapan yung age of sexual consent. Kasi yun nga ang magiging topic ni Atty. Libayan at ni Fiscal EJ. So, sinabihan ko rin naman si Fiscal EJ doon, sabi niya okay din sa kanya yon. Oo, dapat ganun talaga. Dapat secret muna, 'di ba? Yung kasama pala dito ni Melo Yap, no, ito pa lang sa simula itong si Comicsman. Kasi pag ito yung sa may ito yung sa may Sawsawan podcast, siya yun yung isa doon. Muna para mas para alam mo yung aabangan, although na i-layout na naman yung mga yung mga punto 'di ba, na i-layout na naman pero medyo i-touch natin yung debate kasi mamaya ipe-play ko yung condition ni Atty. Libayan. Merong kasing request si Atty. Libayan so ang sabi ko nga hindi pwedeng 100% masusunod yung gusto nila, dapat mag-meet tayo halfway. Dapat mag-mimip tayo ng halfway. Okay, kasali ka na Gumawa ka na nga ng sarili mong di ba? Mayroon ng agad 3 topic in 1 debate Okay. Tama. At saka dapat, Melo, hindi pwedeng wala ka. Kasi ikaw nakaisip nito Di ba? Ay! Hindi si Melo Yap ang nakaisip niyan. Matagal na naghahamon si Atty. Libayan, Comicsman. Matagal na naghahamon si Atty. Libayan, di ba? Wala namang problema Sabi nga ni Atty. Libayan, kahit saan, di ba? Yun lang naman yung kondisyon niya. Wag sa YouTube channel ni Melo Yap, tsaka ni Nico David. Yun lang naman Di ba? Simple lang naman yun, di ba? Kasi parang gusto nilang napanood ko yung isang video. Parang wala ka, tinatanggal ka sa eksena. 'Di ba? Siguro pwedeng maging siya mods, 'di ba? Pwede 'yun, 'di ba? Kasi 'di ba live to. Pwede siya siguro maging mods, 'di ba? Pero ayaw lang naman ni Atty. Libayan diyan sa YouTube channel ni Melo Yap tsaka ni Nico David. 'Yun lang naman 'yun. 'Di ba? Yun na nga gusto niyo 'di ba magtagpo kayo sa gitna, 'di ba? 'Yun naman din ang gusto namin, 'di ba? Para fair, 'di ba? Tagpo kayo sa gitna. Kung gusto niyo maging mods tong si Melo Yap, 'di ba? Bakit hindi, 'di ba? Dapat nandun ka. Ikaw ang may promotor nito, ikaw nga nag-invite kay Si Atty. Libayan ang promotor niyan. Hindi si Melo Yap. Si Atty. Libayan ang unang naghahamon, 'di ba? Naghahamon talaga siya kahit nga sino basta abogado. Yun lang naman ang kondisyon ni Atty. Libayan. Kay Fiscal EJ Sino Hindi, bang ibang okay lang papatol sa kay Butihin kaysa sa'yo? Ikaw lang naman. Alangan mang patulan siya ng mga senador na na mga abogado at kung sino-sino pa dyan. Buti nga nakahanap ka ng fiscal
'Di ba? Hindi pwedeng wala si Meloyap sa eksena. Isang requirement 'yan. Hindi, alam Ting tagumpay si Melo Yap ah. Napuri. mo, Congressman, matuloy lang yung debate. Yun naman ang sa akin eh. Matuloy lang yung debate. Friendly discussion. Ayaw ni ni Fiscal EJ yung debate. Ha? Okay? Lawin natin yan ha. Wala ang issue sa akin. Pero sabi ko nga, hindi mo mapipilit yung mga yan kapag aatras ang mga yan, kahit gagawin niyang paraan. Pero para sa akin, Paano atras yata ni Libayan? Siya ngayon naghahamon. Kondisyon lang yon banat ba tuloy? Melo Yap? Kondisyon lang yon. Wag lang sa YouTube channel mo, tsaka sa kay Nico David, di ba? naman, hindi, mag-meet tayo halfway. Hindi porket tinanggihan yung isang request ninyo, ibig sabihin hindi natuloy ang debate. Hindi. Ito, narinig ko lang to kay Atty. Libayan. Sabi niya, isa lang daw ang request niya. So siguro ang magiging problema natin dito, hindi na si Atty. Libayan yung mga alaga niya. Oh, Hindi, ganito na lang yan. paano magiging problema yung mga kabatas dito? Kung titignan naman, kami yung mas fair sa lahat ng bagay. Paano kami magiging problema? Paano magiging problema si Kayo? O kaya si Kayo yung mods. Dalawa kayong mods, di ba? Ganun lang naman yun. Ito nga maganda nga kung kay Atty. Claire, 'di ba? Gaganapin yung venue, 'di ba? Pero nga sabi niya ni Atty. Libayan, wala namang problema kung lahat doon kay EJ Fiscal na YouTube channel, wala namang problema, 'di ba? Basta nga wag lang diyan sa YouTube channel mo tsaka kay Nico David. Yun lang naman 'yon, Melo Yap. Anong pinoproblema nyo sa mga kabatas, 'di ba? Napaka-fair naman namin sa mga bagay-bagay. Let's just work on principle. 'Di ba? Ikaw yung nakaisip, ikaw yung idea mo 'yan. Ako naman, comics man. Ikaw yung nagpo-pursue niyan. 'Di ba? Kahit ano pa man yung mga personal na nyo, na mga in-betweens diyan na nasa background. Dapat dapat i-recognize mo pa rin 'yun kasi ikaw yung nag-effort. Hindi pwedeng wala yung 'di ba? Kaya nga may diskusyon. Anong effort doon ni Melo Yap? Di ba nga kung ano pinagsasabi nito ni Melo Yap kay Atty. Libayan? Diba? Meron pa nga silang nalabas sa YouTube eh. Di ba? Labas sa social media eh. Meron pa silang dapat ayusin, di ba? Sa'yo, comics man. Dahil sa TVJ. 'Di ba? Kaya nga pinagtatalunan 'yan kasi sila yung nakaisip noon. 'Di ba? Tapos biglang mawawala ka. 'Di ba? Parang wala talagang nalalaman tong si Comics Man sa mga nangyayari, no? Ito nga lang, no, para sa kaalaman mo, Comics Man, hindi naman si Melo Yap ang nakaisip ng idea na 'yan, 'di ba? Si Atty. Libayan, pagdebatihan na nga lang daw 'yan, 'di ba? Pero ngayon, ang gusto kasi ni Fiscal EJ sa friendly discussion, 'di ba? Goods naman 'yon. 'Di ba? Kasi ang importante kasi dito, 'di ba? Ang importante dito is matuto tayong lahat. Kasi nga, kung ano man ang maging resulta nito, 'di ba? Lahat naman tayo panalo eh. Wala naman talo dun eh, 'di ba? Kasi ang iisipin lang naman natin dito, at least may natutunan tayo. Malalaman talaga natin kung 18 ba or 16, 'di ba? Ganun lang naman ka-easy 'yun, 'di ba? Kailangan pa ng ano na yan, di ba? Yung tawag na ito, yung kulab-kulab na yan. Tapos ganyan lang din pala yung sasabihin nyo. Putik yan. Pwede yun. Di ba? By principle, kasama ka. Dapat. Yun kung if they're... Di natin alam, no, kung ano ba talaga ang gusto. Kasi nga, unang-una, di ba? Si Atty. Libayan naman at saka si EJ Fiscal lang magdidebat, friendly discussion, di ba? Isipin mo yon, Comics Man, di ba? Sila naman hindi naman si Melo Yap eh. So, anong papel ni Melo Yap? Ba't mo pinipilit? Ito, reaction ko lang sa video na to nila Melo Yap, di ba? Kasi itong si Comics Man, di ba? Parang, bakit ganun? Kailangan mo mangialam, di ba? Ba't kailangan mo ipilit yung ganyang bagay, di ba? Unang-una, hindi naman itong si Melo Yap
ang makikipagdebate kay Atty. Libayan, di ba? Si AG Fiscal, ay, debate tuloy. Makikipag-friendly discussion dito kay Atty. Libayan, di ba? Si AG Fiscal naman. So, bakit kailangan? Di ba? Ganun lang naman yun eh. Di ba? Pero kung gusto ni Fiscal EJ na itong si Meliap gawin niyang mods, so what, di ba? Ganun lang naman yung kadali, comics man, wag mo nang i-recognize. Dapat talagang parang kasali ka dapat dito. Unang-una nga, hindi naman siya yung makikipag-friendly discussion, di ba? Hindi naman siya yung makikipagtagisan kay Atty. Libayan, di ba? Di ba? Ganun lang naman ka-easy yun, isipin. Kumbaga, kung nasa kanila na yung pag-recognize, despite the differences that you guys have. Paano nga namin nire-recognize yun, yung mga ganung bagay, no? Kami mga kabatas, paano nga namin nire-recognize? Para sa amin, si Atty. Libayan naman talaga ang naghahamon in the first place, di ba? Anong papel nga ni Melo Yap? Siya lang naman yung nag-iiyak-iyak, di ba? Di ba? Di ba, guys? Yung sinasabi mong pag-recognize, wala na sa kanila yun. So, that will just show character on their part. Di ba? Character ng dyan. Kung gusto mong maging respetable, kahit kaaway mo yan kasi ang problema na just because magkaiba kayo ng pinapaniwalaan, magkaiba kayo ng side, kailangan mag-away kayo. Yan kasi yung nagiging... Sa anong kata, medyo sapawang kita dyan ng konti. Sige. Ito lang ang ko. Di ba, of course, alam naman natin na, of course, effort. Nasa pawang ka tuloy. Hindi natin may didinay na nag-effort ako dito na kumbinsihin si Fiscal EJ na makipag-debate. Wala naman Hindi mo naman kailangan kung yun sa part nyo, 'di ba? Sa part nyo. Paano naman sa part ni Atty. Libayan na hindi nyo naman kailangan kumbinsihin si Atty. Libayan kasi nga willing naman talaga siya makipag-debate kahit kaninong abogado, 'di ba? Basta abogado lang makikipag-debate sa Atty. Libayan. 'Di ba? Kung sa part nyo, 'di ba? Bakit namin tatanggapin yun? Nangyari naman yung pagpipilit niyan sa part nyo lang naman. Di ba? Gano'n lang naman easy yun. Di ba? Bakit namin nire-recognize, di ba? Easy lang Bakit nyo ipipilit? Kung ano may nangyari sa part nila, di ba? Labas na kami dyan. Kung may pilitan ba na nangyari, di ba? Gano'n naman yun Kung may pilitan ba dyan na nangyari? Sa amin, di ba, sa part namin, mga kabatas, sa part ni Atty. Libayan, wala namang sapilitan na nangyari, di ba? Willing si Atty. Libayan makipag-debate, basta sa abogado lang. Di ba? Ito talagang si Comicsman, mema din, no? Wala namang gagawa niyan, Sino bang gagawa sa kabatas niyan? Wala, kasi Hindi na namin kailangan gawin yun, Melo Yap. Hindi na namin kailangan gawin na mamilit pa ng... Hindi naman kami ganung klase, di ba? Basta si Atty. Libayan, willing ka makipag-debate sa kanya na ikaw isang abogado, tapos ang usapan, magdebate tayo. Di ba? Kami paanuin mo na mayroon bang gagawa niyan sa mga kabatas? Sa totoo lang, Melo Yap, gustong-gusto talaga namin na mayroong makipag-debate kay Atty. Libayan, di ba? About sa batas, di ba? Para, di ba? Kung sakali, di ba? Lahat tayo matuto. Yun lang naman yung purpose namin, di ba? Kaya nga tayo nag-aaral, Di ba? Hindi naman kami nagpo-purpose dito para lang magyabang na, hindi, the best yan si Atty. Libayan, di ba? Ito nga rin si Atty. Libayan, willing matuto, Kaya nga, teach me senpai, yan ang sinasabi ni Atty. Libayan. Anong pinagsasabi mo dyan na, sa amin yan, na, meron bang kabatas na gagawa niyan? Hindi na namin kailangan gawin yan, di ba? Kasi unang-una, yung attorney namin, 'di ba? Yung pinakaano namin, 'di ba? Willing talaga makipag-debate. Yun naman yun Kaya hindi na namin kailangan gawin 'yan. Ano kami mayabang na, sige nga makipag-debate ka nga kay Atty. Libayan. Hindi kami ganoon, Melo Yap, 'di ba? Gusto namin debate. Pero kung, 'di ba? Willing yung nasa puso, yung nasa puso, yung willing talaga siyang makipag-debate kay Atty. Libayan, 'di ba? Wala nang dapat pag-usapan. Iset na yan, di ba? Ganun lang naman yun, Melo Yap. Sa inyo, di ba, may nangyaring pilitan. Bakit kayo ipipilit sa amin na dapat ma-recognize ka? Joke din to, putik. Paniniwala nila, walang lalaban kay Atty. Libayan.
Pero ito ang catch. No, Melo Yap. No, 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 no. Alam namin, alam ko din, no, na marami ding mas magagaling pa kay Atty. Libayan, 'di ba? Maraming magagaling na abogado, 'di ba? Hindi namin sinasabi na walang lalaban diyan kay Atty. Libayan. Hindi kami ganoon. Walang nag-iisip noon eh. Yan. After ko makakita ng taong ilalaban ko. Hindi, guys, friendly debate. Yun mo, ha? Ilalaban ko. Sabihin, pinilit mo talaga si Fiscal EJ. Parang ganun ba yun? Diba? Joke. Ito after ko makakita, ayun na, umeksena na yung Ricul at yung Kayo. Yung best friend mo. Pero dito ang gusto ko lahat tayo. Miksena daw. Yung matuto. Hindi yung masunod ko ano yung gusto ko or masunod ko Lahat tayo matuto. Yan din ang gusto namin, Melo Yap. ano yung gusto nila. Lahat tayo dapat dito makinabang. Kasi kung ang mangyayari dito, mag-uusap lang at magkakape. Sa bahay na lang kayo magkape. No? Ano daw? Kung mag-uusap lang, tapos magkakape, sa bahay na lang kayo magkape. Ganoon naman talaga yung gagawin nila eh, pag-uusapan nila eh. So, di ba? Ano, connect? Tingnan natin. Ang speech ni Melo Yap, putik yan. Gulo mo. Hindi natin may didinay na nag-effort ako dito na kumbinsihin si Fiscal EJ na makipag-debate. Ayan ha, tandaan natin ha. Nag-effort siya na kumbinsihin si Fiscal EJ, di ba? Pero tayo mga kabatas, hindi na natin kailangan kumbinsihin si Atty. Libayan kasi willing na willing si Atty. Libayan, 'di ba? Na makipag-debate, ayan nga, friendly discussion, 'di ba? Kaya nga sinasabi ni Atty. Libayan, teach me senpai, 'di ba? Para matuto yung mga kabatas. Syempre pag natuto si Atty. Libayan, tuturo niya rin sa atin ni Atty. Libayan 'yun. 'Di ba? Kaya walang nangyaring ganyang part sa amin, Melo Yap, 'di ba? Walang ganyan nangyari. Sa inyo lang, 'di ba? Wala namang gagawa niyan. Sino bang gagawa sa kabatas niyan? Wala. Kasi ang paniniwala nila, walang lalaban kay Atty. Libayan. Pero ito ang Joke. Diyan. After ko makakita ng taong ilalaban ko. Hindi, guys, friendly debate ito After ko makakita, ayun na, umeksena na yung Ricul at yung Kayo. Yung best friend mo. Pero dito ang gusto ko lahat tayo matuto. Hindi yung masunod ko ano yung gusto ko or masunod ko ano yung gusto nila. Lahat tayo dapat dito makinabang. Kasi kung ang mangyayari dito, mag-uusap lang at magkakape. Sa bahay na lang kayo magkape. No? Dalawang abogado yan, Melo Yap. Iba ang takbo ng utak niyan pag yan ang nag-usap, lalo na kung batas ang pag-uusapan. Okay. Hindi, ang ano ko lang naman, kumbaga, ang punto ko lang is ikaw yung nag-e-effort at saka katulad ng sinabi ko. Ito parang si Rapi Tulfo din, no? Boy Pilit, no? Sino pa bang ibang mag-aaksaya ng panahon? 'Di ba? Ikaw lang naman ang Yan. Parehas nga sila ng utak, kaya mag-isip. Sa part nila, sa part nila. Ganyan sila, sa part namin. Paano naman yung part namin? Ano, part nyo lang ang kailangan anuin, 'di ba? Paano yung part namin na hindi naman kailangan ng sapilitan? 'Di ba? Kasi willing naman si Atty. Libayan. Tapos ipipilit nyo itong si Melo Yap na dapat meron siyang contribution. 'Di ba? Anong panahon dyan? Diba? Para i-challenge yan. Diba? Ikaw lang ang magko-call ng mga ano nila. Diba? Sino pa? Ang tagal na nga ng challenge na yan eh. Ako. Ang tagal na daw ng challenge niyan. Si Atty. Libayan yun, comics man. Si Atty. Libayan ang naghahamon. Diba? Na makipag-debate sa kanya. Diba? Basta abogado. Baga, kinasahan ko siya. Hindi naman siya, ang palusot niya yung mga abogado. At saka dahil, idol daw kita, kaya daw diba? It's Kengkoy din,
Ganito kasi, nako. let me just address that. So, doon sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon kami ng video doon sa Sausawan Podcast about dito kay Na-reaction nung ngayon, puro kayo sabaw. Atty. Libayan. Yung sa akin naman, actually sa totoo lang, parang isang issue lang yun na parang, kasi by issue lang naman yung ginagawa namin. 'Di ba? Isang nadaanan lang namin 'yon. Kumbaga wala man akong balak araw-arawin yung katulad ng ginagawa mo. Kaya hanggang until now hindi naman namin siya pinag-aaksayan ng panahon. 'Yun nga lang kaya namin inulit. Di nyo lang kaya. Dahil naka-apat na video siya sa amin, 'di ba? Tapos ngayon, sabi ba, sobra naman itong itong buting abogado na ito, 'di ba? Sakto nun may sakit ako kaya hindi kami nakagawa ng ng mga rebuttal. So, nung sinabi ko, even then, nung nag-rebut ako, sabi ko, hindi ko gagawin yung katulad ng ginagawa niyo. Ang tawag ko dyan, daily dose of mental breakdown Daily dose of mental breakdown? Olats talaga to si Comics man. Naribat ka lang ng todo-todo umiiyak ka na. Yan, kasama ka dyan, Meloyap. Nagme-mental breakdown kayo araw-araw. Di ba? Hindi, ako kasi wala naman akong ginagawa Okay lang sa akin mag-mental breakdown araw-araw. So, alam mo, tsaka natin pag-usapan yan, siguro sa channel mo. Guys, mag-guest ako sa Sausawan Podcast o kay Comics Man. Kasi ngayon... Yan. Nagpo-promote si Meloyap, no? Panoorin nyo, mga tulponatics. Mag-guess itong si Meloyap dito sa Sausawan Podcast. Panoorin nyo mga tulponatics. Pag-uusapan natin, walang iba kundi ang ating butihing, pakilala mo na, Comics Man. Tonight, the man of the hour, Fiscal from Tacloban. Tacloban ba? Leyte? Leyte. Tacloban? Hindi. From Leyte. Leyte. Ang nag-iisa. Fiscal EJ. Maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi naman, Fiscal EJ. Yun. Sir Comics Man and Sir Meloyap. Magandang gabi po sa lahat. Good evening. Magandang gabi, Fiscal EJ. We are very happy to have you dito. Ito na yung hinihintay natin, di ba? Ito naman talaga yung gusto natin malaman. Who is Fiscal EJ? Tingnan natin kung talagang itatalakay ba nila kung ano ba talaga si Fiscal EJ, di ba? Nagkaroon ka ng pagkakataon to kumbaga patulan itong mga pangyayari dito, di ba? And also hindi lang dito sa stream ni Melo, and also for taking up the challenge to, alam mo yun nga. Lumaban dito sa mga naka-pending na challenge ng ating butihing abogado. Okay. Alam nyo guys, sa totoo lang, sabi nila mahilig daw akong bubardagol, di ba? Ngayon babardagulin ko si Fiscal EJ. Fiscal EJ, handa na ba kayo? Agree Okay. ako. Okay, but before everything else, Fiscal, we'd like to ask you, can you just introduce a little bit something about yourself, where you're from, and yung mga details ng mga ganun. Sa YouTube po, yung pangalan ko is Fiscal EJ, but I am actually Erwin James Badayos Fabriga. I am actually from Cebu. But Cebu, yeah, Cebuano po talaga. My parents are both Cebuanos, but my wife now abducted me from Cebu and she brought me to Ormoc City. Nakakaintindi ako ng Bisayang Cebu. Tagalite yung asawa ni Fiscal EJ. Kababayan ng mama ko yun. Tagalite din kasi si mama eh. Now, for the past 20 years, I am now living and residing in Ormoc City na po. Oh, Ormoc. And Ormoc. And you are kayo ba, how about your professional career as a lawyer? How did you start? When did you become a fiscal? Did you practice privately or PAO, ganon or ganon? I became a lawyer in 2004. No, I took the bar in 2003. I did not right away
become a prosecutor, I first started with the public attorney's office. I worked there for almost 2 years. Tapos naging clerk of court po ako sa regional trial court. And then last 2010, I got appointed as prosecutor. And until now, I'm still a prosecutor po. For the last 13 years. 13 years. Can you, to those, Tagal na rin, no? Sobrang tagal na rin, di ba? Mano na rin yung experience talaga nito ni Fiscal EJ. sa 13 years people who ako are as not, prosecutor. kahit ako kasi yung mga tao naman dito sa internet parang prosecutor, kala mo naman alam kung ano prosecutor. 'Di ba? Huwag kang ganyan, nandiyan si Melo Yap. Can you explain kung ano yung prosecutor just para lang magkakaparehas tayo, we're on the same page. Okay. Yung prosecutor po is under the executive branch. Yung agency namin is the Department of Justice. Yung primary task po namin is to prosecute crimes. So, 99% of the time, we prosecute crimes within our territorial jurisdiction. So, yun po ang yung trabaho fiscal ba? ng fiscal. Mm. Ang fiscal at prosecutor, isa lang yon, ibig sabihin? Yes po. Ang yung fiscal kasi na term is old name yon na tawag sa mga fiscal noon, no? Pero they changed it to prosecutor. Pero right now, mas Medyo mahirap kasi bigkasin yung prosecutor, no? Kahit ako, hirap ako doon si prosecutor. Mas madaling bigkasin yung fiscal, eh. Diba? Ang bilis lang, eh. Fiscal. Diba? Kaysa prosecutor. Diba? Medyo ipit sa dila, eh. Mas maganda nga yung fiscal, diba? Eh, kahit nga old na siya, pero parang mas madali siyang bigkasin. mas familiar kasi yung mga tao sa word na fiscal compared sa prosecutor. I see. So, Saka yun na nga, attorney, no? Ayun na nga, Fiscal EJ, no? Mas mabilis yung bigkasin. Kaysa, di ba, ang hirap eh, prosecutor EJ. Ang hirap. Ang hirap. parehas lang yun. When you say fiscal and Parehas prosecutor, it's just the Yes po. same. Prosecutor. And also, Hirap ngayon ko lang nalaman na executive branch pala ang mga fiscal, 'di ba? So hindi Yes. siya pero yung mga judges ano 'yon sa ano yung katabi? Yung judges po Judiciary. under the third Si Melo, tahimik lang. branch of government, which is the judiciary, headed by the Supreme Court. Under kami sa executive branch, yung pinaka-chief namin is si Secretary Remulla, yung Secretary of Justice. So after fiscal, anong susunod? Depende mo na lang, sir, kung gusto mong mag-judge, pwede rin, or you can retire also as a So prosecutor. pwede ka mag-criss-cross din na go back to judiciary. Kumbaga that path is still available to you. That can still be an option po if I decide to apply, and then luckily if I will get admitted, then I can do that also to be in the judiciary. But Ganun pala yun. I prefer to be in the prosecution service. Mas maganda sa prosecution po. May Can action you- talaga. I see. Can you tell us a little bit bakit kailangang nandun sa executive branch yung prosecutor instead of judiciary too? Bakit kaya? Kasi yung judiciary po is yung task nila is to hear and decide a case. Yung task naman ng prosecutor is to prove the case. So kami as prosecutors, kung meron crime na ifa-file sa court, aside from filing the criminal information, we are tasked to prove the elements of the crime. So basically, excuse me, ibig Sige, sir. sabihin Sige, sir. parang Opo. I'm just trying to understand it. Is the logic because is the logic dahil parang kung kasi parang yung prosecutor Kaya mo yan, parang kaya mo yan. sa pagkakaintindi ko parang i-represent mo rin yung mga ano, 'di ba? Tao, yung mga individuals, We private represent the citizens. state po. Kasi yung criminal offense kasi, yung crime is, ang in legal contemplation po is, it is always considered as an offense against the state. Yung victim, considered lang siya as victim, hindi siya complainant. Yung complainant talaga is yung government. So, yes, kaya nga ang tawag dun sa mga criminal cases is, it is always in the name of the people of the Philippines. People of the Philippines versus, for example, Melo Yap. Oh. So,
Melo Yap. So, Sorry, yun po sorry. yung Tahimik kasi si Melo eh. no, yun po yung Sige, okay lang. sige sir. Sige, Fiscal. Yun po yung reason bakit nasa executive branch kami kasi hindi kami nag-hear and nagde-decide ng case. Kami yung nagpo-prove ng crime. Kumbaga parang you are representing somebody, kung nandun ka sa judiciary din, parang conflict yon, ganun ba ang mangyayari? Or hindi naman? Hindi naman Not conflict. necessarily. We have different tasks lang. I see. Okay. Ayun, Fiscal EJ, may tatanong lang ako, no? Kasi ako nagtataka talaga sa trabaho ng prosecutor. Ang pagkakaalam ko sa prosecutor, once na nagkaroon ng complaint, sila yung magde-determine kung meron ba itong probable cause o wala. Tama po ba yun? Yes. Ngayon, ang tanong ko, bukod doon, ano pa ba ang trabaho ng prosecutor? Yan. Aside from determining whether there is probable cause or not, pag na-file na yung information sa court, kami yung magre-represent ng complainant, yung victim. Ooh. So, we present evidence to prove the crime. So, para So, rin yun pala yung kayong basic task PAW. namin. Para din kayong Yung pa- PAW. Para kaming PAW, pero yung PAW kasi is they are tasked to defend the accused. Kami yung tasked to prove the crime against the Okay. accused. So, madalas So, nasa nagbabangga ang magkabilang PAW at ang panig po prosecutor. kami. Nasa Madalas magkabilang panig kami. nagbabangga. Ay, sorry, sige. Sige, sir. Nasa Madalas magkabilang po palang panig po kami. nagbabangga ang prosecutor at ang PAW. Marami po, mga 70 or 80% of the cases are represented po by the PAW. Kasi Yan pala ang marami lagi po kasi nagbabanggaan, no? Yung prosecutor, saka yung mga nasa PAW. mga indigent clients na hindi kayang mag-afford ng mga private practitioners. So, magagaling naman yung mga PAW lawyers po natin. So, ito, In fairness to them. sa tingin ko ganito, lumalabas na kapag isa kang PAW or isa kang prosecutor, lagi kang merong hearing. Hindi ka nag-aantay ng may kliyente na kumuha sa'yo. Tama So po. pagdating Tama po. doon, maalam kailangan sa jurisprudence sa mga prosecutor. Hindi rin naman. Kailangan ganun. Not necessarily, but we are always encouraged to study and to prepare our cases before coming to court. Kasi Yun, mahirap kailangan naman talaga po na nag-aaral, di ba? Kailangan talaga nag-aaral, Melo Yap. pupunta kami sa court tapos wala kaming preparation. Tama. We are being paid by the people. We are public servants, so dapat lang na mabigyan namin ng tamang serbisyo yung mga tao. Correct. Yan Ako number kasi- one doon. Siyempre, di ba? Kaya nga nagpakumuha ng ganun eh. Tapos, di ba? Paglalaroan ka lang, di ba? Kilala, lawyer siya. Magaling siya na lawyer. Before naman siya lumaban, nag-YouTube muna siya. Ulats talaga itong mga ni Melo Yap, no? Hindi seryosohin yung usapan na yan, di ba? Kasi who is Fiscal EJ? Pero yung mga tanungan talagang Sabi na ba niya, di ba? Yung umpisa, bardagulan daw. Pero dapat, di ba? Be respect, di ba? Lahat talaga, ulats talaga to si Melo Yap. Hindi, pero ito. No Speaking comment, of no YouTube. comment. Speaking of YouTube, Diba? Yan, diba? No comment tuloy dyan si Fiscal EJ. Siyempre, di ba, dapat respetuhin natin, di ba? Kung ano man, kaya nga yung gusto nga ni Fiscal EJ is friendly debate, pero itong si Melo Yap di ba? Atake na naman ng out of nowhere tong si Melo Yap Lawyer na ganun eh. Shoutout kay Attorney Rizal. Ayan, nag-YouTube din yan bago mag-hearing. Ayan. Tawa ako doon, Melo. Mukha kaming niloloko. pero let's go back to since nabanggit yung YouTube. Pahiya konti. No comment tuloy si Fiscal EJ. Kasi di ba, syempre, respetuhin nyo naman, di ba? Respetuhin. Kaya nga who is Fiscal EJ? Title pa lang debate venue, di ba? Tapos ganun yung mga tanungan. Be respect Melo Yap, di ba? Gusto mo may respeto ka, may respeto ka rin, di ba? Let's talk about your YouTube channel, Fiscal. Yes, sir. So, when did you start and why did you create your YouTube channel? I had the idea of starting my YouTube channel during po nung pandemic kasi we had online classes at that time.
Tapos sabi ko sa sarili ko na mas maganda siguro na i-record ko yung mga lectures ko para at any time kung if they want to have access to my lectures, ma-access Ay, nila Alfredo. anytime. So, Ay, yun, wait lang. Si Alfredo Palita. Pag nagtatanong kay Piskal, taas kamay. Ginawa mo namang eskwelahan yan, Palita. yung start no ng decision ko na mag create ng YouTube channel for my students. Kasi po, aside from being a prosecutor, I also teach on the side in the College of Law here in Ormoc City po. Oo. Pero ilang years na yung channel mo, Fiscal? I think it became a YouTube 3 years. channel in December 2020 pero nag-start po ako mag-upload ng mga lecture videos ko sometime in February, I think, of 2021. Okay. 3 years. And Ito, then, Fiscal EJ, sige, okay. Ako muna. Hindi. Fiscal Sige. EJ, ganito. Mukhang tama nga dapat si Palita. Mukhang tama si Palita dito, Kailangan talaga. Raise hand. Nagsasaw-sawan yung dalawa, Was happy and contented in my own space until Melo came along. Oo nga Ito nga, may deadline pa nga akong gagawin tapos biglang nangi-istorbo itong Melep nito. Makulit ako, baka hindi nyo alam, makulit ako. Actually, tinanong ko na kay Fiscal EJ yan. Kasi ang akala ko, seryoso. Nung nakilala ko si Fiscal EJ, akala ko, ang gusto niya, magpa-monetize, kumita. Yung nangyayari dito kay Butihin, akala ko ganun ang goal niya. Nung nagkausap kami, parang sabi ko, Nako, Melo Yap. Bumanat ka na naman. ang layo namang goal ni Fiscal EJ. Kaya ayun, naisipan ko na itong mahirap lang magsalita kay Fiscal EJ, baka sabihin nyo kasi masyado kong pinupuri Pero mamaya babardagulin ko yan. So ayun nga, nakita ko kay Fiscal EJ, hindi importante sa kanya yung monetization ng YouTube, kundi ang importante sa kanya ay makapagturo. Kaya ito ngang napipintong debate na ito, tulad nga ng sinasabi ko, hindi ko punto rito na pahiyain si Atty. Libayan, pahiyain ang mga kabatas. Hindi. Itong ginagawa nila na nagagalit sila sa akin patungkol dito sa debate, sila rin ang makikinabang dito. Anong kinakagalit namin dahil sa debate? Ang problema kasi sa'yo, Melo Yap, di ba? Nagpapatiuna ka, di ba? Ang ginawa mo agad, gumawa ka agad ng thumbnail mo na debate na kaagad, bukas kaagad. Di ba? Tapos, isipin mo, one debate, di ba? 3 kaagad yung topic nila. Putik yan. Isipin mo yun, di ba? Kaya nasabihan ka tuloy ni Kayo kung nagda-drugs ka ba Kasi isipin mo, 1 topic, 3 kaagad yung one debate, 3 kaagad yung topic. Putik yan. Di ba? Tapos kami pa ang hindi, di ba? Kasi nga, nangingialam ka. Yan kasi ang mahirap sa'yo, di ba? Nangingialam ka. Wala namang problema may pag-debate Wala namang problema kay Atty. Libayan na makapag friendly discussion Unang-una nga siya naman yung naghahamon diyan, 'di ba? Bakit hindi mo, 'di ba, dinirect na lang kaysa gumawa ka ng mga ganong klaseng drama? Diba ganun lang naman yung kasimple, Melo Yap, 'di ba? Kaya ka inatake dahil sa ginawa mo, 'di ba? Nagpatiuna-tiuna ka. Kung nakikita nyo, tuwan-tuwa din naman sila, pero galit sila sa akin. Pero okay lang yon, basta ma-open lang ang isipan natin. Tuwang-tuwa talaga kami na itong si Fiscal EJ is, 'di ba, umukay na sa hamon ni Atty. Libayan na makipag-debate, pero ang gusto niya ni Fiscal EJ is friendly discussion, goods na goods naman 'yon. Ang importante sa amin is matuto tayo kung ano ba talaga 16 or 18 ang age of sexual consent. 'Di ba ganun lang naman yung kasimple, Melo Yap? Gumagawa kasi ng drama Gumagawa ka ng drama, 'di ba? Na hindi naman maganda. Ang pangit naman. Lahat. Kasi sa ngayon kasi parang isa lang ang nagiging basihan ng mga YouTuber pagdating sa mga ganitong bagay.
Eto, tanungin naman natin si Fiscal. So paano mo naman anong kamalasan ang dumating sa buhay mo nang bago mo nakilala tong Melap na to? 'Di ba? Paano mo siya na-discover? Ikaw ba ay nilapitan niya or wala lang? Paano isinulat ng tadhana? Like what I said kanina, tahimik lang ako sa buhay ko until I received a comment yata from a netizen or parang may link na tag ako about age of sexual consent. So, it so happened na meron akong video na nagdi-discuss ako ng age of sexual consent. Doon nag-start noon na I think, if I stand corrected, I think it was Ma'am Ecclesiastico who tagged me, and then yun na nga, no? It brought me to Melo, and then the rest is history. So Melo, sasagutin ko lang yung time na yung sabi ni Fiscal EJ, ano? Alam nyo kasi ang ginagawa ko bilang YouTuber kasi, hindi kasi ako abogado, alam natin yan. So ang ginagawa ko, kumukuha ako ng mga opinion ng mga abogado. Kasi tulad nga ng sinasabi na, abogado ka ba? Hindi lang ako. Yun na nga eh, kahit kumuha ka ng opinion sa isang abogado, hindi mo talaga siya ma-execute ng maayos. Kasi unang-una, hindi ka naman abogado. Diba? Ganun lang naman kasimple yun, Melo Yap eh. Diba? Kahit naman bigyan ka ng papel. Diba? Paano mo na may papaliwanag ng maayos yun, diba? Una, humingi ka lang naman ng opinion, diba? Napakahirap pa rin yun, Melo Yap, diba? Na mag-abogaduhan ka, diba? Parang, diba? Walang kwenta eh. Kumikibo dun eh. Ako hindi abogado, pero tignan niyo yung reference na kinukuha ko, mga abogado. So nagkataon lang na si Fiscal EJ, nakita ko yung content niya, napaka-detailed pagdating sa age of sexual consent. Kaya nga ultimong si Ma'am Ecclesiastico, tuwan-tuwa dun eh. Una muna, si Ma'am Ecclesiastico, hindi ko pa pinapansin yun. Nung pinanood ko na, nakita ko, mahirap na magsalita. Kaya doon nagsimula kami ni Fiscal EJ. Gumawa ako ng content, ginawa ko siyang reference. So basically, okay. Ganito pagkaintindi ko. So ngayon, By accident. si Melo, parang research nagre-research siya. Parang resource person kanya sa teka lang so research person ni Melo si Fiscal. Tapos dahil doon ginawa kang reference, tapos natag ka dahil nagamit ni Melo yung content mo. I see. Tapos na-triggered ang mga zombie. Doon sila nagagalit sa akin. Pero sabi ko nga Na-triggered daw kami dahil nagagalit kami sa kanya. Melo Yap talaga? kayo lang magalit kayo sa akin. Pero kung nag-iisip talaga kayo, hindi kayo magagalit sa akin. Mapapansin ninyo, lahat ng content ko rito, meron akong reference. Magpakita kayo ng content ko na wala akong Totoo ba yan, Melo Yap? reference. Lahat meron. Yun ang kinagagalit nila sa akin. Yun ang So, reason na nadamay ako dito. So Fiscal, Yun pala yun ang reason kaya nadamay ako dito. ano naman ang reaction mo nung nakita mo na merong mga nagsisimula na nga itong dilubyo na ihinatid sa iyo nitong Melo Yap na ito? To be honest, Grabe ka. hindi po ako sanay ng mga bashing from commenters and netizens. Although I'm getting used to it now. yung aim ko lang naman po is to Yun educate. na nga, di ba? Kung talagang ayaw mo mabas nga dito sa social media, di ba? Dali lang naman yun eh. Labas ka sa social media, di ba? Pero kung, di ba? Willing ka mabas, di ba? Willing ka talaga mabas, di ba? Okay lang, magpatuloy ka sa social media. Ganun lang naman yun, di ba? No? Not only educate my students, but hopefully through my videos, I can also educate ordinary people about criminal law, about the law. Yun lang po yung nais ko. Wala akong intention na sumik. Maganda naman yung purpose ni Fiscal EJ, di ba? Sobrang ganda naman din yan, di ba? Same lang naman din ang gusto ni Atty. Libayan, matuto yung mga tao, di ba? Or magpasikat or kumuha ng maraming engagements. Wala po sa akin yun. So Ayun, gusto mo lang sisingit lang ako ron. Isa pa. Napasubo lang talaga ako kay Melo.
Si Melo Yap, napasubo lang daw talaga si Fiscal EJ. tingit lang ako doon. I actually don't need this po. To be honest with everyone and to be honest to myself. But andito na tayo, so let's get it on. Hindi Yan. No need pala talaga, no? Pero nandyan na nga eh. Pero Fiscal EJ, no? Maganda naman din talaga na mapag-usapan niya ni Atty. Libayan yung age of sexual consent, no? Kasi sobrang willing na willing po kaming matuto. Kung ano ba talaga, 16 or 18, di ba? Wala pong sama ng loob na maano sa amin. Kung sakali man, di ba? Sakali pong nanalo kayo, natalo si Atty. Libayan, manalo si Atty. Libayan, matalo si Fiscal EJ, matalo po kayo, wala po kaming sama ng loob, no? Talagang, ang gusto po talaga namin is matuto pagdating sa ganyang bagay. Kasi kahit ako, ang pagkakaalam ko talaga 18, bago ko pa makilala si Atty. Libayan, 18 talaga ang pagkakaano ko. Kasi, di ba, tayo, di ba, dumaan naman tayo sa mga ganyan, di ba? Tayo, kabataan natin, di ba, na meron din talaga tayo nakikilalang mas bata sa atin, di ba, na iniiwasan natin kasi nga, lalo na ako, di ba, lalo na yung panahon na ako yung nag-18 years old, umiwas na ako sa mga mas mabata sa akin. Kasi nga, di ba, natatakot ako na baka padampot na lang ako kasi bakit ka nag-girlfriend ng mas bata sa'yo, bawal yan, di ba, dapat 18. Yun din kasi talaga ang pagkakalam ko is 18. Yun, bago pa nakilala si Atty. Libayan. Kaya, naniniwala ako kay Atty. Libayan, di ba? Kaya nga maganda na mapag-usapan niyang age of sexual consent na yan, kung 16 ba o 18, di ba? Ganoon lang naman yun eh. Kasi para malinawan, lalo na yung mga kabataan natin, di ba? Na ito ay maituro sa kanila. Kaya maganda din talaga na deal ito ni Fiscal EJ, di ba? Ito talaga yun. Magandang ano talaga to, no? Kung matutuloy na, maganda to. alam kung paanong effort ang ginawa ko para ma-convince ko lang si Fiscal EJ. Ayaw talaga niyan. Pero sabi ko, kung walang Fiscal EJ, sino? Basta sa part namin, Melo Yap, no, walang pilitan na nangyari, no? Kasi itong si Atty. Libayan mismo ang naghahamon. Kahit nga sino basta abogado, di ba? Wala namang problema, di ba? Di ba? Kung walang Fiscal EJ, sino? Meron mga abogado, hindi ko pa, walang, in general ito, may mga abogado kasi na hindi sigurado sa kanilang tinuturo. Maaring hindi nila alam na mali yung tinuturo nila. So, sino ang magko-correct sa kanila? Kaya nga sabi ko, nung nakita ko hindi nang di ba sinasabi ni Atty. Libayan, teach me, senpai. Si Fiscal EJ, prosecutor ito, sabi ko, at tapos teacher pa. Sabi ko, ito ang magandang gawin natin reference. Kaya nga sinabi ko, kinumbinsi ko si Fiscal EJ na kung maaari ba na pwede kayong makipag-usap kay Atty. Libayan, yung maginoong usapan lang. So una, ayaw pa ni Fiscal EJ kasi nga medyo sa profession nga daw niya, bawal. Kaya nga ngayon... Ito mga master, no, dito na muna natin tatapusin yung video, no. Tuloy na lang natin, meron pa naman tayong kalahati. Haba talaga sobra yung video natin. At ito, nasa 50 minutes na tayo, sobrang haba na, no. Gawa na lang natin ang part 2 at doon na natin tapusin, no? So, yung mga master, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dalang natutulog ng mahimbing sa ang laging panalo, paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo at shoutout po kay Atty. Libayan. Shoutout kay Fiscal EJ. Siyempre, shoutout sa mga kabatas natin. At shoutout na rin dito kay Melo Yap at kay Comicsman. Shoutout at shoutout din sa ating mga kabatas dyan na nanonood sa ating YouTube channel, sa ating premiere. Shoutouts po sa inyo at shoutout sa mga master ko dyan, no, na sumusuporta sa ating mga premiere, no. Maraming salamat po. Babush!